Grabe, sunod-sunod ang kamalasan ng mga Duterte supporters na politiko. Hindi lang double whammy, triple whammy, o kaya four-way hits ang nangyari mga tol. Uulitin ko ha, hindi lang double whammy, triple blow, now four-way hits. Bakit? Simulan natin ngayong buwan po na ito. Lunes, June 1, inaresto ito pong si Senator Jinggoy Estrada. Nakakulong na ngayon. Kahapon, sinipa itong si Congressman Miao Miao, si Kiko Barsaga, no? Hindi na po siya kongresista ngayon. Tanggal na po siya bilang kongresista. At ngayong araw po na ito, dalawang sipa ang inabot ng DDS. Unahin muna natin yung bastos na si Congressman Bonsuntay. No? Pinarusahan po siya ng tinatawag na voluntary community service, tapos mag-undergo ng gender sensitivity seminar at mag-issue ng public apology kay Ain Curtis at sa lahat ng mga kababaihan. O, triple whammy yan mga tol ha. Jinggoy Estrada, Kiko Barsaga, Bong Suntay. O, ito na yung four-way hits or quadruple whammy. Four-way hits. Ito na. Yung pagkakasipa, no? Dito po kay Alan Peter Cayetano bilang Senate President, though pinaninindigan niya na siya ay Senate President pa rin daw sa kasalukuyan. Pero lahat po ng pangyayari na yan sa Senado ay dahil sa 11 solid minority na ngayon ay majority na dahil sinamahan po sila nito pong si Senator Chis Escudero. Kahit maraming masama ang loob kay Chis Escudero, isa na tayo dyan dahil sa paniniwala natin may pananagutan po ito sa pondo ng bayan. Pero kahit paano, medyo naibsan yung sama ng loob na yan dahil ginawa niya ang nararapat. Nagpakita siya kanina diyan po sa sesyon ng Senado. Siya po ang sumagip, no? Yan kitang-kita po ninyo. Grabe yung pagtanggap sa kanya ng minority. Galit na galit ang mga DDS ngayon kay Senator Chis Escudero. Yan bidang-bida siya. Talagang pinagyayakap siya ng minority senators. Ngayon majority na sila, 12 na sila. Laking pasalamat talaga. Tayo din naman ay nagpapasalamat kay Senator Chis Escudero. Pero hindi naman po ibig sabihin yan, kinakalimutan na natin yung kanyang maaaring maging pananagutan sa mga binibintang po sa kanya. Still, ine-enjoy pa rin naman niya yung presumption of innocence. Pero mas focus muna tayo ngayon sa ginawa niya na pagsipot sa sesyon kanina para makabuo po ng 12 bilang ang mga senador at makuha ang majority ng Senado o magkaroon ng quorum kanina. Maganda yung paliwanag dito ni Attorney Edward Chico Mamaya ipapanood ko po sa inyo. Pero muli, pinapasalamatan natin si Senator Chis Escudero sapagkat dahil po sa kanya, nasipa na ito pong si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Pero may paliwanag naman si Chis Escudero. Sabi niya po sa kanyang mahabang post kanina, although ito po ay excerpt na lamang sa kanyang Facebook post, he is not taking sides, sabi niya. I am taking a stand for the Senate. My allegiance is not to any faction, personality, group, or alliance. This is not about loyalty, betrayal, or choosing one group over the other. This is about duty. Naniniwala ba kayo sa kanya? Kahit anuman ang layunin niya dyan, ang epekto pa rin yan, isa lang. Sinipa ito pong si Alan Peter Cayetano, 10 ng mga elected positions diyan po sa Senado kanina. At ang nananaig na po ngayon diyan ay ang majority 12 na kinabibilangan na ngayon kasama ito pong si Senator Chis Escudero. Kaya maraming salamat kay Senator Chis Escudero at ito na nga po yung bagong komposisyon ng majority at minority diyan po sa Senado as of June 3, 2026. Mula po sa minority na lamang ngayon, nandiyan po si Alan Peter Cayetano,
Loren Legarda, parehas po silang hindi kinikilala yung pagbabago ng liderato kanina. Amy Marcos, Pia Cayetano, Rodante Marcoleta, Joel Villanueva, Camille Villar, Mark Villar, Robin Padilla, at Bongo. Basically, yung dalawa kasi na si Bato de la Rosa, hindi na yan maituturing ngayon na either majority or minority. Kasi si Bato de la Rosa ay nagtatago na dahil po sa ICC arrest warrant. Samantala si Jinggoy Estrada naman ay arestado na at nakakulong na ngayon para sa kasong plunder at graft cases. Ang bilang po ng majority ay 12 na po. Pinangungunahan, siyempre, ni Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian, which is acting Senate President ngayon. Kasama niya sina Senators Vicente Soto III, Panpilo Lacson, Riza Ontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, Lito Lapid, Miguel Subiri, JB Ejercito, at ang nadagdag sa kanila na si Senator Chis Escudero. Bakit ba nangyari ang ganyang sitwasyon kanina mga tol? Pakinggan muna natin ang paliwanag dito nito pong si Attorney Edward Chico. Maganda po yung kanyang vlog, ano, kaugnay po ng pagbabago, yung pinaghugutan pong legal ng majority now na 12, at ito po ay isang napakatagal ng kaso, no? Jurisprudence po ito in 40s pa. At dito maganda yung paliwanag ni Attorney Edward Chico, kaya pakinggan po natin mga tol. Panoorin, pakinggan po ninyo natin. So yun na nga, tuloy na naman ang drama sa Senado, no? May panibago na namang liderato, may panibagong shake-up. So marami mga nagte-text sa akin kasi madami talaga tinatanong, attorney, paliwanag mo nga, ano, pwede ba yun? 12 lang sila eh. Valid ba yun? So pag-usapan po natin, again, objective ito, wala pong kulay. At sana patapusin niyo yung video kasi may mga detalye dito na ayokong ma-miss nyo, and promise, kahit pa paano po, may intindihan nyo kung ano pinag-uusapan natin. So pag-usapan muna natin yung general rule. Ang general rule, of course, kinakailangan 13 talaga ang quorum. Bakit? Kasi 24 yung mga senador, so simple mathematics lang po yan. And take note requirement yan even in the 1935 Constitution, hindi lang itong 1987. Pangalawa, with respect to election of the Senate President, ganun din po, kinakailangan po absolute majority which is 13. Nababawasan lang po yung bilang na yan, particularly sa quorum, kung may senador na nag-resign, namatay, or na-expel from the Senate. Hindi naman po pumasok dyan yung kaso ni Bato at ni Estrada. So right now, 24 pa rin. So if that is the case, paano ma-justify nung grupo nila Soto at ni Gatchalian yung nangyari kanina? I guess they will heavily rely on the case of Abilino versus Cuenco. It's actually an old case eh. Nangyari yan 1949 pa. Abilino versus Cuenco, 1949 pa nangyari. Salamat Ana Marie sa inyo pong super sticker. Tuloy po tayong makinig dito. Parang February 21. In that case, ito si Tanyada, nag-file siya ng resolution kasi may mga charges siya against then Senate President Abilino. Ang ginawa ni Abilino, ayaw niyang pagsalitain ito si Tanyada. So nung nag-session sila, may mga dilatory tactic. 22 sila at that time kasi yung isa naka-hospital at yung isang senador nasa ibang bansa. So ang ginawa niya, in-adjourn niya yung session, umalis ngayon siya, sumama yung... Parehas pala ng bilang noon, ano, sa ngayon. Yung isa naka-hospital, yung isa na isa ibang bansa, kaya 22 lamang yung mga senador. Comparatively speaking ngayon, yung isa nakakulong si Jinggoy Estrada at yung isa nagtatago, kaya 22 lamang ang mga senador ngayon. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Siyam, so 10 ang umalis, may natirang 12. So yung 12 ngayon, tinuloy nila yung session and subsequently, na-elect si Cuenco as acting Senate President. So si Abilino, syempre pumunta siya sa Supreme Court. Initially, ayaw yung desisyon na ng Korte kasi sabi nila, political question yan. Kasi in keeping with the principle of separation of powers, hindi namin pwede pakialaman yung mga internal na issue dyan sa Senado. Kaya lang nag-file ng motion for reconsideration si Abilino. Usually kasi kapag nag-MR ka sa Supreme Court, normally hindi na nila papansinin yan. But this time around, nagbago ang isip ng Supreme Court. Bakit? Because of certain exceptional circumstances at that time. Kasi you have to remember, nag-aaway na yung mga tao noon. Literally, may mga naglalabas ng baril, naghahamunan sila ng duelo sa parking sa Senado. Tapos, sobrang unstable ng Senate, hindi sila maintindihan kung anong gagawin nila. And more importantly, si Cuenco pa, despite being installed as acting Senate President, nirecognize siya ng Presidente ng Pilipinas. So sabi ng Supreme Court, sige, mangingialam kami. Napakahalaga niyang binanggit na yan, nitong si Attorney Edward Chico. Kasi, tindaan natin, presidents po ito. Mga
desisyon po ito ng Korte Suprema na pinagbatayan ngayon ng pagbabago ng leadership diyan po sa Senado. Sinabi niya, kinilala ng presidente noon yung leadership na bago, ngayon naman kinilala ng Malacanang ang pagbabago ng leadership diyan po sa Senado. Dalawa ang kinakailangang requirement kilalanin ng Malacanang, ng ehekutibo, at kilalanin ng counterpart ngayon ng House of Representatives. Parehas present na yan, mga tol. Kinilala na ng Malacanang yan, kinilala na ng HOR, na sa ngayon ang acting Senate President ay si Senator Win Gatchalian, ang ating bagong Senate President pro tempore. Not because we're trying to say na hindi to political question and we can always interfere with with respect to similar cases. Kailangan lang namin gawin ito in the interest of justice and of course to promote stability in government. So sabi ng Korte Suprema in this case, kinilala nila yung election ni Cuenco as an acting Senate President because of several reasons. Number one, kahit 12 lang daw sila, continuation yun nung unang session nila which is actually 22. Yun namang mga lumabas within reach, pwede naman silang kuhain. So that 12 would be sufficient. Number two, sabi rin ng Korte Suprema dito, kapag ka naman kasi may quorum, mag-e-election, obviously ang mananalo din naman talaga si Cuenco So alam mo, na-recognize ng court na kung mag-e-election siya, di naman talaga yung panalo Pangatlo, kinilala na siya ng Presidente ng Pilipinas bago bilang acting Senate President. So to promote stability, so nagdesisyon na yung korte na kinilala yun. Now, yung bang kaso na yan ay pwedeng gamitin at all times? As I said, because of certain exceptional circumstances lang yan. And as proof, from that time hanggang ngayon, hindi naman violate ng senador yung requirement na 13 pa rin ang quorum at 13 pa rin ang kailangan bilang para mag-elect ng Senate President. Now, assuming for the sake of argument na etong Abilino versus Cuenco ay hindi, hindi po applicable sa ginawa ng Senado kanina. So, pwede na ba si Cayetano na mag-march in sa Senate? I-insist niya na siya na ang Senate President. Unfortunately for him, meron po tayong tinatawag na principle po, yung doctrine of presumption of regularity. Yan. Pwede bang sabihin lamang ngayon ni Cayetano, ako pa rin ang Senate President, papasok pa rin ako bukas bilang Senate President. Ang problema ngayon, yung binabanggit nito, yung principle of presumptions of regularity doon sa kanilang ginawang duty kanina, no? Nagsesyon, ang prinsipyo, regular ang kanilang ginawa. Kaya kung sinasabi ngayon ni Alan Peter Cayetano na illegal yan, nasa kanyang burden na yon. Dadalhin niya dapat yan sa Korte Suprema. Pero ang mahalaga ngayon, ang nakaupo na bilang acting president diyan sa Senado, si Sherwin Gatchalian. Tuloy natin ang pakikinig po dito. Sabi ng Supreme Court that presumption of regularity concerning public officials also extends to the Senate. So dahil po kanina nag-session sila, nag-elect sila ng acting Senate President, a presumption regular yan. And that presumption can only be overcome kasi nga rebuttable na yan, naman yan by filing a case in court. So yun lang. Kinakailangan gawin talaga ni Cayetano right now to file the necessary case in court sa Supreme Court para with finality. Di ba? Yun lang ang pwede mong gawin ngayon, Cayetano. Hindi mo na pwede itong sinasabi mo ngayon na ganito. Di ka nakikilalanin, saka wala na sa iyong resources. Ang may hawak na ngayon ng resources sa Senado ngayon, yung acting Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian.